Hello kids! Welcome to your math class. At gaya ng pangako ko sa inyo, ituturo ko ang lesson natin ngayon sa Tagalog. So, handa na ba kayong maging saksi na madali lang ang math? Okay, good. Now, ang lesson natin ngayon is about factoring polynomials. Now, ano nga ba ang factoring polynomials? So, ang factoring polynomials is simply the inverse process of multiplying polynomials. Na kung maaalala nyo, tinuruan kayo ng teacher nyo sa math ng grade 7 about multiplying monomial to binomial. Na para makuha ang sagot dito, gumamit kayo ng distributive property. Kaya nyo makukuha ang sagot na 10x plus 5. Na si 10x plus 5, ang tawag sa kanya ay product. And then, yung ating 5 times the quantity of 2x plus 1, ang tawag naman natin sa kanya ay factors. So, dito sa ating lesson ngayon, ang given natin ay yung product. At ang ibibigay nyo naman ay yung factors. So, handa na ba kayo? Okay. Now, maraming klase ng factoring. Pero ang una ko ituturo sa inyo ay yung factoring polynomials with common monomial factor or yung CMF. Now, para masagutan to, kailangan alam nyo muna kung paano kumuha ng GCF ng numbers at ng variable. Now, ano nga ba ang GCF? So, GCF is greatest common factor. It is the biggest number that is a factor of all the numbers in a set. Now, itry nating hanapin ang GCF ng 18 and 45. Now, sa pagkuha ng GCF, ang ituturo ko ngayon sa inyo ay yung tinatawag nating prime factorization. Ito muna ang gagamitin natin sa pagkuha ng GCF. Now, paano nga ba ang prime factorization? Ang prime factorization, gagawin nyo lang ay i-divide yung number sa prime number kung saan siya divisible. I-try natin kay 18 muna. So, si 18 ay divisible kay 2. So, 18 divided by 2 is 9. So, meron tayong 2 and 9. Si 9 ay divisible sa 3. So, pwede nating i-divide si 9 sa 3. So, 9 divided by 3 ay 3. So, meron tayong 3 at 3. Napunta na tayo sa 45. Si 45 sa unang tingin ay divisible kay 5. So, i-divide natin siya sa 5. So, 45 divided by 5 ay 9. So, meron tayong 5 at 9. Si 9 naman ay divisible sa 3, kaya meron tayong 3 at 3. Pag nakuha na natin lahat ng factors ng ating given, ay isusulat na natin siya ng ganito. At ang gagawin nyo ay bilugan yung common sa kanila. So, makikita nyo na meron silang dalawang pair ng 3. So, ang gagawin dyan, ay bibring down nyo lang. At para makuha ang GCF, i-multiply nyo lang si 3 kay 3. So, 3 times 3, yun ay 9. Kaya ang GCF ng 18 and 45 ay 9. Now, try pa natin siya dito. So, find the GCF of 12, 6, and 15. So, gaya ng ginawa natin sa una, di-divide natin si 12 sa 2. So, 12 divided by 2 is 6. Si 6, pwede natin i-divide sa 2, pwede sa 3. So, parehas na makukuha natin na 2 and 3. So, si 6, again, divided by 2 is 3. And then, si 15, pwede natin i-divide sa 3. So, makukuha natin ay 3 and 5. Okay, now, ilista natin lahat ng nakuha nating prime factors. Okay, so dito, makikita natin na meron silang common na 3. So, ibig sabihin, ang GCF natin ay 3. Okay, now, subukan nyo naman. Now, bibigyan ko kayo ng isosolve nyo, pero meron lang kayong 15 seconds para kunin ang sagot. Kung sakaling kulang sa inyo ang oras na yon, pwede nyo namang i-pause ang video na to. Okay? So,
So, find the GCF of 28, 14, and 21. So, timer start now. Okay, time's up. Ang sagot natin ay 7. Alam ko parehas tayo na nakuha. Okay. Now, tapos na tayo sa pagkuha ng GCF ng numbers. Now, i-try naman natin kunin ang GCF ng variable. So, find the GCF of a square, a cube, and a. So, again, isusulat natin yung mga factors ni a square, which is a times a, o dalawang a, ni a cube, which is a times a times a, o tatlong a, and then si a, na meron lang isa. Okay, so dito makikita natin na meron silang tatlo na isang common na a. So, ibig sabihin, ang GCF nila ay si a. Now, try pa natin. So, try natin sa xy square c, x cube y c square, and then x square y cube. Now, ilista natin ang mga factors nila. So, sa unang factors, meron tayong x times y times c. And then, sa pangalawang given, meron tayong x times x times y times c. And then, x times x times x times x times y times y times y. Okay, and then, bilugan natin yung common dun sa tatlo. So, meron silang common na tig dalawang x at may isang common na y. So, isusulat lang natin at imumultiply. So, meron tayong x times y, that is x square y. Nagets nyo ba? Yan yung ating sagot. Nakikita nyo na? Okay, good. Now, itry naman natin dito. Kayo naman. Okay? So, handa na ba kayo? Okay, so find the GCF of d cube, e square f, d square, e cube, f square, d square, f cube. Okay? Timer start now. Okay, time's up. Ang sagot natin ay d square f. Okay, sana tama ang nakuha nyo. Okay, now ngayong alam nyo na ang pagkuha ng GCF ng numbers at ng variable, i-apply na natin yan sa lesson natin ngayon about common monomial factor. Now, try nating i-factors ang expression na to. 8m plus 6mn. So, again, ang gagawin nyo lang ay kunin ang prime factors ni 8m, which is 2 times 2 times m. And then, yung prime factors ni 6mn, which is 2 times 3 times m times n. And then, bilugan na natin yung common sa kanila. So, meron silang common na 2 at common na m. So, i-bring down lang natin. So, meron tayong 2 times m, which is 2m. Pero hindi pa yan yung sagot. Gagamitin lang natin yung nakuha natin para makuha yung isa pang factors ng hinahanap natin. Okay, isusulat natin ang GCF na nakuha natin ng ganito. And then, sulat tayo ng parentheses. Now, ano ilalagay natin sa parentheses? Ang ilalagay natin sa parentheses ay yung natirang factors ni 8m. Ano yung natirang factors ni 8m? Si 2 times 2. Yun yung factors na hindi natin nabilugan. So, ilalagay yan natin dito. Okay? Now, ang sunod naman ay yung operation. So, ilalagay lang natin yung operation dito sa gitna. Pag nalagay nyo na, isunod nyo naman yung natirang factors ni 6mn. Ang hindi natin nabilugan sa 6mn ay si 3 at saka si n. So, 3 times n is equal to 3n.
Okay? At yan na yung ating sagot. Now, para ma-check natin kung tama ang sagot natin, pwede tayong gumamit ng multiplying polynomials. Okay, so imumultiply lang natin si 2m kay 4 plus 3n. So, by distributive property, 2m times 4 is equal to 8m, and then 2m times 3n is equal to positive 6mn. So, pag lumabas yung ating given, ibig sabihin, tama ang sagot nyo. Di nyo makita? Ayan. Nakikita nyo na ba? Okay, good. Now, again, pwede natin siyang itry ulit. I-try naman natin dito sa given na to. So, factor the expression 20x square y minus 12xy square. So, again, isusulat natin yung kanilang mga prime factors. So, si 20x square y ay merong 2 times 2 times 5 times x times x times y. And then, si 12xy square naman ay merong 2 times 2 times 3 times x times y times y. And then, bilugan natin yung commons doon sa dalawa. So, meron silang dalawang common na 2 at merong isang common na x at y. So, para makuha ang GCF, so 2 times 2 times x times y, magkakaroon tayo ng 4xy. Okay? Now, isulat na natin ngayon ang GCF natin dito. And then, para makuha ang nasa loob ng parenthesis, imumultiply lang natin yung natirang factors ni 20x square y, which is 5 times x. 5 times x is equal to 5x. And then, yung ating operation na subtraction, ay ilalagay lang natin dito. And then, yung natira kay 12xy square na 3 times y, which is 3y. At yan na po ang ating sagot. Naintindihan nyo ba? Okay, good. Now, kayo naman. Find the factors of 8s cubed t cubed plus 9s squared t. Okay? Timer start now. Okay, time's up. So, ang sagot natin ay s squared t times the quantity of 8st squared plus 9. Nakuha nyo ba? Okay, good. Now, dyan na nagtatapos ang ating lesson. So, sana ay naintindihan nyo ang lesson natin ngayon. So, next meeting, ituturo ko naman ang ibang paraan kung paano makuha ang GCF at ang common monomial factor. Okay? So, hanggang sa muli, paalam!